The bed. You know, Franz, bro? Biglang tanong na kaibigan ko si Daryl. Nang minsang magkita kami sa isang mall, ilang linggo na rin kami hindi nakikita, kaya niyaya niya akong samahan siyang magliwaliw sa isang kilalang resto bar sa lugar namin. Nang nabanggit ko sa kanya ang pagiging single ko, ay bigla na lang niyang tinanong sa akin ang pangalan ng isang babae na nagngangalang Franz. Kumunot ang noo ko at sandaling napaisip. Marami akong kilala na ganyan ang pangalan, bro. Natatawang sagot ko na ikinatawa niya rin. May picture ako sa cellphone ko. Wait, maya-maya ay pinakita niya sa akin ang picture ng isang babae na halos kasing edad lang namin. Ito si Franz, bro. Mas napatitig ako sa larawan. Napuno ako ng sobrang pagkamangha na mapunta ang mga mata ko sa kanyang magandang hitsura. Sa litrato, nakasuot siya ng puting sunny dress na mas tumagdag sa kanyang kagandahan. Masasabi mong hindi siya gaanong katangkaran, pero nakabawi naman sa makuruba at mahubog niyang katawan. Ang mahaba at alon-alon niyang buhok ay parang kasing kulay ng kadiliman na marahang nakalugay. Napakaganda niya. What about her? Iniangat ko ang tingin ko kay Daryl at lumisi ito. Magpustahan tayo, bro. If you can be her boyfriend for a month, I'll give you 5,000 pesos. If you won't succeed, then you're the one who gonna give me 10,000 pesos. Ano, deal? Sinulyapan ko uli ang picture at napangisi ako. His offer was so tempting. 5,000 in exchange for her heart. Deal! 2 linggo na ang nakalipas mula nang sinimulan kong ang pustahan namin ni Daryl. Madali kong nakuha ang loob ni Franz dahil matagal na pala siyang may gusto sa akin. Kailangan ko na lang siyang pakisamahan ng 2 pang linggo para makuha ko ang hinahangad kong 5,000 mula kay Daryl. Mahal, I love you, malambing na sabi ni Franz. Mahigpit niya akong niyakap habang nakahiga pa rin siya sa dibdib ko. Hinalikan ko siya sa noo at marahang hinaplos-haplos sa kanyang buhok. I love you more. Ang bilis ng tibok ng puso ko. Iniangat niya ang kanyang ulo at nakangiting tinignan ako. Dahil ba yan sa akin? Siyempre, buhay ako kaya tumitibok yan. Asa ka namang dahil sa'yo. Pinigilan ko ang sarili na sabihin iyon at pilit na lang akong ngumiti. My heart only beats for you, Franz. Mabilis niya akong ninakawan ng halik sa mga labi. Sa sobrang bilis ay halos hindi ko na naramdaman. Napaawang ang mga labi ko sa gulat pero humagikik lang siyang tumayo. Aba, nananansing na ang babaeng ito. Sandali lang, may gagawin ako. Pagpapaalam niya, lumayo siya at lumapit sa puno ng mangga na nagsisilbing lilim namin mula sa sikat ng araw. Pumulot siya ng matulis na bato at inukwit sa katawan ng puno. Dala ng pagtataka, nilapitan ko siya. Franz, love, Carl. Parang natunaw ang puso ko sa nabasa ko. How sweet of her. Nilingon ko siya at hindi napigilang gawaran siya ng matamis na halik sa mga labi. Pagkapasok ko sa kwarto ni Franz, ay napansin kong abalang-abala siya sa ginagawa niyang scrapbook. Nang lapitan ko siya, ay nahagip na mga mata ko ang mga nagkalat naming pictures na magkasama, mga colored paper, gunting, glue, stickers at kung ano-ano pang art materials. Niyakap ko siya mula sa likuran at hinalikan sa liig kahit may namumuunang pawis doon. Agad siyang lumayo at bahagya pa akong itinulak. Mahal, anong ginagawa mo rito? Sinubukan niyang itago ang scrapbook pero huli na. Kinuha ko ito mula sa kanya. You made this for me? Tanong ko nang mabasa ang cover page na iyon. Unforgettable memories with my first boyfriend, Carl. Nahihiya siyang tumango. Oo, that is supposed to be a surprise. Pero nakita mo na, ngumuso siya. Binuksan ko ang scrapbook at napansin ko na lahat ng pala ng pictures namin mula noong naging kami at hanggang ngayon ay naroroon. Hindi ko napigilang ngumiti at kiligin habang patuloy kong binubuklat ang mga pahina. Napamura ako. Ang effort ng babaeng ito. I love it. You effort too much for me. Thank you. Ginawaran ko siya ng halik sa mga labi na ikinapula ng kanyang muka. Siyempre, mahal kita eh. Wait, gusto kong ilagay mo rin tong picture sa scrapbook mo. Kinuha ko ang phone ko sa bulsa at itinapat ang front camera sa amin.
Marahan kong sinapo ang kanyang pisngi at siniil siya ng mainit na halik sa mga labi. Sandali siyang natigilan pero nagawa niya pa rin akong halikan pabalik. Gamit ang isa kong kamay, kinuhanan ko ng litrato ang sarili namin habang magkadikit ang aming mga labi. Pagkatapos naming lumayo sa isa't isa ay mabilis kong tiningnan ang kinuha kong larawan. In the picture, our eyes were both closed as if we were savoring our sweet moment. Hindi ko na napigilang ngumiti at ipakita iyon sa kanya. Ang cute natin dito, mahal. Ilagay mo to sa scrapbook natin, ha? Sige, isend mo sa akin mamaya. Nang tapunan ko uli siya ng tingin, ay namumula pa rin ang kanyang mukha. Kaya natawa ako. Ba't ka namumula riyan? Wala. Umiwas siya ng tingin at pinaypayan ang sarili niyang gamit ang kanyang mga kamay. Gosh, ang init pala rito. Umagalpak ako ng tawa. Nang gigigil na pinisil ko ang kanyang pisngi. Ang cute mo, mahal. Nasa malalim na pag-iisip ako nang bigla na lang akong pinugbog ng maliliit na marahang halik ni Franz sa mukha. Mahal, you look so bothered. May problema ka ba? Naalala ko naman ang pinag-usapan namin ni Daryl kahapon. Bukas na magtatapos ang pustahan namin. Ibig sabihin ay matatapos na rin ang kahibangan ko. Makakaya ko bang hiwalayan siya? Mahal! Ipinilig ko na lang ang ulo ko at pilit siyang nginitian. Sorry po, may iniisip lang. Umiti lang si Franz. Sabi ko, bukas na pala ang first mansari natin, mahal. Walang mangyayaring mansari bukas dahil may kipaghiwalay na ako kay Franz. Yes, I had already decided I'd still choose money over her. Mas kailangan ko ang pera. Wala naman akong mapapala sa kanya at sa relasyon ito. Can I have a favor, mahal? Dagdag niya. Ano yun? Date tayo ngayon, please. Ilang araw na tayong hindi nag-date eh. Her voice sounded like she was pleading and begging. Kaya pumayag na ako. Pumunta kami sa pier at inabangan ang paglubog ng araw na magkasama. First time ko iyon, kaya hindi ko mapigilang mamangha sa nakita ko. Pagkatapos ay kumain kami sa turo-turo. Pareho namin ini-enjoy ang pagkain. Halos lahat ng isaw, Betamax, kwek-kwek, fishball at barbecue ay naubos namin. Nagulat nga ako dahil hindi halata sa itsura niya na kumakain siya ng ganoon. Nang malapit nang sumapit ang hating gabi, ay nag-request siyang tumambay muna kami sa park na hindi kalayuan sa bahay niya. Pumayag na ako, total ngayon lang ito. Habang tahimik namin pinagmamasdan ng mga bituin at buwan, ay nagsalita ako. Franz, kapag ba hiniwalayan kita, makakawalan mo ako? Ba't mo naman natanong yan, mahal? Mahina siyang tumawa at tumingala ulit. Pero kung sasagutin ko yan, hindi. Hahabulin kita. Wala eh. Ganun ako magmahal. Buwaba ang tingin niya sa akin at ilang minuto kami nagtitigan. Hindi ako makapagsalita. Parang may nakabarang bagay sa lalamunan ko. Dahilan para hindi ko maibuka ang bibig ko. Umiwas siya ng tingin at tumingin sa kanyang relo. Look, it's already 11 p.m. Bilis, mag-wish tayo. Pagkasabi niya nun, ay agad niyang ipinikit ang kanyang mga mata at tahimik na humiling. Wala na akong nagawa kundi ang gayahin siya. Sana, wag na niya akong habulin pa. Anong hiniling mo, mahal? Tanong ni Franz pagdilat ko. Secret. Umisi ako. Ikaw. Nagkibit balikat siya. Hiniling ko na sana matupad ang wish mo. Bakit naman? Nagtatakang tanong ko. Kasi alam kong yun ang magpapasaya sa iyo. Natigilan ako. Umiling at marina kong napapikit. Come on, Carl. Break up with her already. Makipaghiwalay ka na para matapos na tong panggugulo niya sa isip mo. Para matapos na tong panluloko mo sa kanya. Tumahimik ako. We should stop this, Franz. Finally, I said it. Her smile slowly faded. What do you mean? I'm breaking up with you. Kinaumagahan, dumating si Franz sa bahay ko. She was wearing lavender floral dress, white doll shoes, and she was carrying a small pouch and paper bag. Mahal, bungad niya. Anong ginagawa mo rito? Napakagatlabi siya sa sinabi ko, pero pinagsawalang bahala lang iyon. Magde-date tayo, di ba? It's our mansari. Tapos na tayo, di ba? Kahapon pa, malamig na sabi ko. Kahit ngayon lang, have a date with me, please. Pinagbigyan na kita kahapon. Huwag kang abusado, Franz. Makakaalis ka na. Please, kahit ngayon lang. Sa mansari natin, please.
Ilang beses niya akong pinilit pero pinagtabuyan ko siya at pinalabas ng bahay. When she finally gave up, she handed me the scrapbook she made for me. Take this. Natapos ko na yan, mahal. Kinuha ko ang scrapbook at itinapon sa labas. I don't need that anymore. Umalis ka na. I love you. Napasag ang kanyang boses, dala ng mga luha kumakawala sa mga mata niya. Pero hindi ako nagpatinag. Pinagtabuyan ko pa rin siya. Lumipas na ang 1 linggo pero hindi ko pa rin natatanggap ang 5,000 mula kay Daryl. At sa hindi malamang dahilan, mas nainis pa ako nang walang Franz na pumupunta sa bahay ko. Nakakainis, 1 araw pa lang ay sumuko na siya. Ano pa nga ba ang aasahan ko sa kanya? Mas mabuti na lang palang pera ang pinili ko. Hindi na ako makapagpigil pa kaya tinawagan ko na si Daryl. Agad naman siyang sumagot sa tawag ko. Hello? Panalo ko sa pustahan, di ba? Nasaan na ang 5,000 ko? Pagalit na tanong ko. Ilang sandali siyang natahimik. Samahan mo ako bukas, ibibigay ko na ang premyo mo. Sige, sige. Pumunta ka rito bukas. Umagang-umaga ay nasa bahay ko na si Daryl. Pansin ko ang pagkatamlay niya pero hindi na ako nagtanong pa. Tahimik lang din siya sa biyahe hanggang sa tumigil kami sa isang sementeryo. Kumalabog bigla ang puso ko sa kaba, pero nanatili akong walang imik. Sinundan ko siya sa paglalakad hanggang sa huminto siya sa isang lapida. Halatang bago libing iyon dahil iyon lang ang pwestong hindi tinutubuan ng mga damong. Agad na agaw ng pansin ko ang scrapbook na malapit sa lapida. Hindi ko na hinihintay pa si Daryl at mabilis kong iyong kinuha. Unforgettable memories with my first boyfriend, Carl. Ano? Ano to, Daryl? Ba't andito to? Hindi na natuloy ang sasabihin ko nang mahagip na mga mata ko ang pangalan ni Franz sa lapida. Noon, unti-unting nanlabo ang paningin ko dahil sa mga luhang nagbabadyang kumawala. Nanghina akong napaupo. Bakit? Bakit? Bakit nandiyan ang pangalan niya, Daryl? Sagutin mo ako. Libig niya kahapon, Carl. Baka sa kanyang boses ang lungkot. She told me to give that scrapbook to you. Hindi mo kasi tinanggap noong ibinigay niya sa'yo. Gusto niya sanang siya ang magbigay ng 5,000 mo. Binuklat ko ang mga pahina at sa bawat larawan ay parang pinupunit ang puso ko sa sakit. Parang lahat ng mga alaala ko kasama siya ay biglang bumabalik sa akin. Nagpamura ako. Bakit ang sakit? Nang makarating ako sa pinakahuling pahina ay may nalaglag na nakatuping papel sa paanan ko. Pinulot ko iyon. It was a handwritten letter. In its penmanship was Franz. Carl, di ba sabi ko sa'yo, kapag nakipaghiwalay ka sa akin ay hahabulin kita? Sorry, hindi ko na ata magagawa yun. Kulang na kasi ang nanlalabing oras ko para mahabol at mapaibig ka pa sa akin eh. Pero thank you pa rin sa 1 month, ha? You made me so happy during my remaining days. Keep this, please. I want you to remember our memories together. Kasi ako, iti-treasure ko to hanggang sa kabilang buhay ko. I love you so much, Carl. Even though you don't feel the same way. Love, Franz. Ginawa ko ang pustahan dahil may taaning na ang kanyang buhay at may gusto siya sa'yo. I wanted to make her happy, pero nalaman niya ang tungkol doon. But despite that, ipinagpatuloy niya pa rin ang relasyon niyo. Kahit alam niyang hindi mo talaga siya mahal at pera lang ang habol mo sa kanya. That was a stupid bet, Carl. But still, made her happy. Daryl smiled at me, though the smile didn't reach his eyes. Yung 5,000, nakaipit na rin dyan. That will also be thank you gift as from me. Umiling ako. Hindi, ayaw ko na yan. Ang gusto ko, bumalik siya. Unti-unting nawala ang ngiti sa kanyang mga labi. She will never come back, Carl. And that's hit me. Ang sakit. Napamura ako. Kung mas pinahalagahan ko na sana siya, edi sana, hindi na ako nakakaramdam ng pagsisisi ngayon. Pinili ko ang pera kaysa sa kanya. Pero bakit ako nagsisisi? Kung sinabi ko lang sana na mas maaga na mahal ko siya. Pero huli na,